Paano gumamit ng ganitong klase na tools? Ito nga pala yung Plyman Valve Installer. Yan. Dapat nagpe-play siya. So, may kasama na rin yung rubber dito sa ilalim ng cylinder head para hindi itulak yung ating valve. Tapos, ilagay natin yung mga spring. Make sure lang na nandun na rin yung mga washer. Yan, may palatandaan din tong spring na to kung paano siya isalpak. Yung maliliit yung space, yun yung nasa ilalim. Yung malalaki naman, yung nasa ibabaw. Tapos ilagay nyo to, yung collar. Tapos itong valve keeper. 2 piraso yung maliliit. Iwasan nyo na mawala yan. Or iwasan nyo rin na tumalsik. Kasi pag tumalsik yan, di nyo nakita. Bye-bye talaga. Hanap kayo bago. Tapos, kunin nyo na to, yung tools natin. Gamit tayo ng hammer. Kasi kapag kamay, mahirapan kayo. Kasi malaki yung motor to. Pero kapag yung mga 110cc lang, kaya ng kamay. Pero pag malalaki, gamit kayo hammer. Yan, pukupukin nyo lang siya para malaman nyo kung kakalas. So, di naman kumalas, ibig sabihin, okay naman yung pag-install natin. Ganun lang kasimple. Siyempre, ganun din gagawin natin sa may kabila. Dito sa may exhaust. Ilagay nyo lang din itong spring, itong collar, tsaka yung valve keeper. Ganyan lang kasimple. Gamitin yung ganitong tools. Yung valve installer na isang set. Napakamura lang nito mga boss amo. Sa mga nagme-mekaniko dyan. Pwede nyo itong bilihin. So, yan. Ganun lang ulit. Pagka-pwesto nyo, gamitin nyo ulit tong valve installer natin. Tapos, pupukin nyo lang gamit tong hammer. Yan. Dapat hawak-hawak nyo yung valve installer. So, yan. Pukpukin nyo lang. Tignan nyo kung kakalas. Hindi naman kumalas. Ibig sabihin, okay naman yung pag-install natin. Yan. Pwede na natin tong i-assemble. Thank you dito sa ating tools. Plyman na valve installer na isang set. Ganun lang kasimple.